mga trolls, na mga sarado ang mga utak. Diyan lang kayo magaling sa social media. Total, magaling na rin lang kayo, i-comment ninyo dyan kung ano yung nalalaman naman ninyo. Ituloy ko lang, 11 days na lang para mag-expire yung kanyang allocation. Impeachment ni BP Inday Sara, day 4 na. Pero, napanood natin doon kung ano mga nangyayari, halatang halata naman na yung kanilang witness sa prosecution ay talagang pinagtatanggol ng kanilang counsel. Panay objection. Panay objection. Kaya nabuisit na itong si Senator Chis Escudero. Sinabihan niya na overruled yung kanyang mga objection. Kasi nga sabi niya, sigurado naman na itong witness ninyo ay marunong umintindi ng mga katanungan. Pero ang pinakamainit pa rin na balita ay itong nangyari kay Senator Rodante Marcoleta. Talaga naman natutuwa ang mga tao na galit kay Senator Rodante Marcoleta sapagkat naipakulong na nila. At ngayon nga, eto, nandun, naka-hospital arrest. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bakit nga ba nangyari ito? Paano nga ba naging ganito? Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagkaganito? Biglang naipakulong si Senator Rodante Marcoleta na alam naman ng taong bayan na wala namang ginagawang masama ito. Ang masama lang na ginawa niya ay yung sumunod siya sa kanyang konsensya. Sumunod siya sa kanyang damdamin at sumunod siya bilang isang totoo at hindi nagsisinungaling kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Yan ang masasabi nating dahilan ng kanyang pagkakamali. Ang tanong natin ganito, kung yung tao nagsasabi ng katotohanan, ito pa pala yung maging dahilan sa kanya para sa kanyang kapahamakan. Yan ang nakikita natin dito. Hindi kagaya ng iba. Nakitang-kita na nga, marami ng witness na nagsasabi na tumanggap di umano ng mali-malitang pera. Pero hanggang ngayon, walang kaso. Samantalang ito si Senator Rodante Marcoleta na inamin niya mismo sa kanyang bibig na meron niyang nagbigay sa kanya bilang donasyon, bilang tulong sa kanyang kandidatura. Pero anong nangyari? Kinasuhan ng plunder. Eto ngayon yung pag-uusapan natin sapagkat nakakalito po talaga. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan pang maging abogado para maintindihan yung talagang totoong nangyayari dito sa ating bansa. Hindi na kailangan mag-aral ka pang maging abogado para lang talaga maintindihan mo kung ano ang totoo at kung ano yung hindi totoo. Ganun lang naman talaga. Dalawa lang yung pagpipilian natin dito. Either totoo or hindi totoo. Pero ang nangyayari sa ating bayan ngayon, yung totoo nagiging hindi totoo. At yung hindi totoo, nagiging totoo. Bakit? Dahil sa yan. Ito yung sinasabi natin dito. Kaya totoo talaga yung kasabihan. Money is the root of all evil. Ito na yung nangyayari sa atin ngayon. Hindi ba? Ito yung dahilan kung bakit nagkaganito mga tao. Dahil sa mali-malitang pera. Ngayon, may senador na nagsabi, mag-move on na lang tayo tungkol dyan sa flood control na yan. Move on talaga ha? Oh, pero parang hindi gusto. Parang ayaw ng kalikasan na mag-move on. Bakit? Eto, kunting ulan lang. Baha dito, baha doon. Ibig sabihin, flood control project. Yan ang dahilan. Yan ang ipinapaalala ng mahal nating kalikasan na dapat ipagpatuloy ang isinasagawang investigasyon tungkol sa flood control anomalies na yan. Hindi po ba mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan at mga boss? Yan yung sinasabi natin dito. Pero, ang tanong ganito, gusto nilang mag-move on na sa flood control issue. Ang problema, hindi sila makamove on dyan sa impeachment trial against BP Sara Duterte. Hindi po ba napaka-unfair naman? Kung ganyan ang sinasabi ninyo, mag-move on na lang kayo sa flood control anomalies, dapat sabihin din ninyo, move on na tayo dyan sa impeachment trial na yan. Ang totoo ganito eh, magkano ba ang pinag-uusapan dyan sa impeachment na yan? Magkano bang halaga kumpara doon sa nawala na pera ng taong bayan sa flood control anomalies? Magkano ba ang pinag-uusapan natin dito? Diyan nagsimula etong sa impeachment trial sa 125 million pesos na ginasta di umano ni BP Inday Sara ng 11 days. Kaya ang tawag nila Inday Lustay. Doon sa mga hindi nakakaunawa mga ob-ob na simpleng batas, ipapaliwanag natin dito sa abot ng ating makakaya. Uulitin ko, hindi ako abogado. Pero kung ikaw ay isang taong manunuri, kung ikaw ay isang taong malawak ang kaunawaan, maiintindihan mo kung bakit. Sapagkat may batas dyan. Yung 11 days na sinasabi ninyo, na inubos 125 million pesos. Kaya nyo binansagang Inday Lustay. Mga ob-ob kayo.
Pinaliwanag na yan ng COA kung bakit nagkaganon. Kasi ganito yan, para mapaliwanagan kayo muli. Kasi meron dyan, sumasang-ayon lang kahit hindi nila alam talaga yung nangyayari. Yung 125 million na inisyo kay BP Inday Sara, meron niyang tinatawag na validity. Pag hindi mo naubos, pag hindi mo nagasta within that validity period, ibabalik mo ngayon yan sa National Treasury. Naintindihan ninyo? Nagets na ninyo? Uulitin ko, hindi ako abogado rito, pero ipinapaliwanag ko lang, base lang sa aking nalalaman. I-correct ninyo ako kung mali ako. I stand to be corrected. Yan palagi ang sinasabi ko mga ubo. Mag-comment kayo dyan, lalo na yung mga trolls, na mga sarado ang mga utak. Dyan lang kayo magaling sa social media. Total, magaling na rin lang kayo, i-comment ninyo dyan kung ano yung nalalaman naman ninyo. Ituloy ko lang, 11 days na lang para mag-expire yung kanyang allocation.